So, Magnolia tsaka NLEX, no? Ito muna, no? Mamaya na yung NBA Finals game. So, dito mo makikita na kahit meron ka ng height at meron ka ng ceiling, pwede ka ng play big and fast, play small and fast. Medyo may disadvantage ka pa rin kapag ang kalaban mo ay very scrappy. Kagaya nitong NLEX. Maliliit ang NLEX. And sa game kahapon o kagabi, tumama yung tira o pumasok yung tira ng NLEX from the 3-point line and from the 4-point line. I mean, maganda ang simula ng Magnolia, no? Maganda simula nun, 10 turnovers agad yung NLEX. Ang sama ng laro ng NLEX. Pero ang kagandahan doon dahil meron silang Robert Bolick na marunong mag-control ng pace, marunong mag-organize ng offense, at meron silang Kevin Alas na hindi mo pwedeng bitawan because yung creativity niya of the dribble. Pag si Kevin Alas kasi ang nagdi-dribble, parang dedepensa mo talaga worry ka sa gagawin niya because yung hindi mo alam kung saan niya nakikita yung papasahan niya, and pwede siyang tumuloy-tuloy sa basket. Pwede siyang dumiretso sa kagaya ng ginagawa. I mean, having two players na pwede magkapalitan or sabay would mean na yung defense is very worried, especially on the ball screen offense. Kasi pagka yung depensa ng Magnolia would follow the screener, yung principle of gravity sa basketball. Principle of gravity meaning yung i-screen kay Bolick at saka kay Alas, dapat yun susunod ka. At kapag ka sumunod ka, depende na lang yung sa basa. Pag pumunta ka sa ibabaw, on top, titirahan ka nila. Pagka you go under, the jump shot ka. Diba? Especially pag si Kevin Alas, the drive ka talaga niyan. Hindi siya titira. Hindi siya titira ng jump shot. Le-lay up siya. At pag layup yung binibigay mo kay Kevin Alas, you are giving up high percentage shots. Kasi ang NLEX, wala silang rim protector. Wala silang Japet Aguilar. Ay yung Magnolia pala, no? Hindi. Wala kasing rim protector yan. So saan sila bumabawi? Doon sa ofensa nila. At saka scrappy na tong NLEX. Scrappy in a way na yung perimeter defense nila medyo doon sila dumidikdik kasi pag dumating yan sa loob, lugi na sila. Okay? At yung mga bigs nila, principle of gravity again can hit race. So si Merad, si Ramirez, lahat yan pwedeng tumira ng trip. Even si Michael Miranda, titira yan. So pag tumira yan na yan. Pumapasok. Malas ang NLEX kapag hindi pumapasok, pumapasok. So doon nahirapan ang Magnolia. Kasi lugi si Sanggalang doon sa coverage. Pag nag-drop yung drop coverage, ngayon pag si Lucero naman yun, hindi ka lugi kasi mabilis si save. No. Lugi ka kasi pag nag-rotate yun, outside shot ang ibibigay mo. Sa drop hindi ka lugi kay save kasi mabilis, pero ang ibibigay mo naman sa kanila outside shot. At kapag sinabi mong outside shot, kahit sabi mong mabilis si Save Lucero, mas mabilis sa kanya si Robert Bolick tsaka si Kevin Alas. Kasi kumbaga nag-i-scramble na yung depensa, open na yung tira sa labas. Kasi babantayan mo yung ball screen
So, pag binantayan mo yung ball screen, hindi ka na bumubukas yung tira para sa shooter na kagaya ni Robert Bollick. Pag bumalik sa kanya, pag nag-reset. Kasi nagre-reset yun. At even yung Cyrus Torres tumitira din. Pumapasok. Kasi yung Cyrus Torres can go to the basket, can shoot. Yung Cyrus Torres pwedeng tumuloy, pwedeng tumira. So, anong gagawin mo ron? So, yun lang po.